Ryan, paano nakarating yung supply sa Lawak Island sa kabila ng harassment na naranasan mula sa Chinese Coast Guard? Tatlong sasakyang pangdagat kasi itong sabay-sabay na naglayag kahapon. Ito nga TS Kapitan Felix Oca, yung BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at yung ML Chawi na kung saan isinampa yung mga regalo at supply. Kahapon ng harangin, itong mothership at yung BRP Melchora Aquino nagtungo sa ibang daan itong isang barko yung ML Chawi, kaya nakalusot ito at nakarating na nga ito kanina umaga doon sa Lawak Island. Masaya ngang ibinalita kanina ng ating ito organizer na bagamat pauwi na ang Kapitan Felix Oca training ship na at PRP Melchora Aquino, sakay ang mga delegasyon ng ating dito caravan ay matagumpay namang nakarating ang mga regalo at supply sa Lawak Island. Ayon kay Paeng David, isa sa convenor ng ating dito coalition, madilim pa nang makarating sa Lawak Island ang ML Chawi ngayong araw. Good news, ang ating supply boat na si ML Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended beneficiaries. Inintay lamang na bumaba ang level ng tubig sa Lawak Island bago idiniskarga ang mga regalo at relief goods, saka ipamimigay ito doon. Samantalang pabalik na sa Port of Origin o nakabalik na ngayon dito sa Port of Origin sa San Fernando sa El Nido, Palawan ang TS Kapitan Felix Oca. Samantalang ang BRP Melchora Aquino ay nakabalik na rin kanina. Alas 3:40 ng hapon kahapon nang biglang pumasok sa radar ng barko ng civilian caravan ang mga Chinese vessel. Isang Chinese Coast Guard vessel na may bound number na 5305 na nasa 2.5 nautical miles at dalawang People's Liberation Army Navy na may distansyang 5 nautical miles ang layo mula sa barko ng civilian caravan. Tinungo ng Chinese Coast Guard vessel ang direksyon ng TS Kapitan Felix Oca, pero bago pa man tuluyang makalapit ito ay pumihit na ng 360 degrees ang training vessel. Maging ang PCG vessel ay pinakitaan din ng agresibong pagkilos, kaya naman nagdesisyon na ang kapitan ng mothership na huwag nang ituloy ang misyon para na rin sa kaligtasan ng lahat. Baka the same nung nang nangyari kahapon na magkakaroon ng baka dikitan tayo o magkaroon ng siyempre pambanggaan or magkaroon ng kung tutuloy pa rin, and sa atin pa lang yun. And how about for the between the Coast Guard, Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard, baka magkaroon ng mas lalong grabing So to avoid that kind of so for safety reason, okay, atras. Sinundan pa rin ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel at PCG vessel hanggang kaninang alas 5 ng umaga, kahit malapit na ito dito sa San Fernando Port. Ni-radio challenge lamang ng PCG ang CCG, kaya tumigil ito sa pagbuntot sa caravan. Pati sila, ino-escortan tayo pabalik sa sarili nating karagatan, di ba? So, talaga, stress yung ginagawa ng China, nakakagalit. So yun, pero nung nagliwanag na, so around mga 6 a.m., yun, nakita namin na parang kumalas na sila. Ella, sa ngayon ay nakadaon na kami dito sa San Fernando Port, dito sa may El Nido, at sinalubong kami ng mga mangingisda dito, at mamaya ay bababa na rin kami ng barko at magtutungo na, babalik na itong Felix Oca doon sa Manila. Diyan mo na ang latest mula dito sa El Nido, Palawan. Balik sa iyo, Ella. Ryan, matanong ko lang yung pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Doon ba mismo nakasakay si AFP Chief Bronner? Ella, hindi. Dahil itong civilian caravan, yung sakay nitong TS Felix Oca, dito nakasakay yung mga delegado, yung mga volunteer, yung ibang mga PIDGA personnel, tapos
merong umaantabay dito na PCG vessel. Supposed to be 3 PCG vessel ito. Kaya lang kahapon nagkaroon ng pagbabago dahil nga nung nagkaroon ng insidente doon sa Rore Mission ay yung 2 PCG vessel na 44 meter ay nag-rescue doon sa ML Kalayaan na magsusupply sana doon sa Ayungin Shoal. Kaya itong BRP Melchora Aquino na lamang ang natira na umaalalay dito sa mothership ng caravan. Okay, Ryan, kailan ulit ang resupply mission natin? Ella, itong ginawa natin na ito, bukod ito doon sa resupply mission ng PCG na kung saan nagkaroon ng water cannoning noong kahapon at doon sa noong Sabado na namahagi naman ng ayuda itong BFAR. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.